Salamat po sa pagdalo po ninyo sa ating nobinaryo. Alam po natin ang mga nangyari itong nakarang araw. Marami sa inyo ay nagre-recover pa, no, sa kapaguran ng paglilimas ng bahat, paglinis ng bahay. No? Maraming salamat at nagkaroon pa rin kayo ng lakas na magtungo sa ating simbahan upang ipagdiwang ang nobinaryo natin para sa ating mahal na ina. Dahil ako po ay minister ng Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila, palagay ko ang tema ngayong gabi na to na ang ating mahal na ina, no, ang reyna ng mga tagapagturo at ng mga katekista ay dahil sa ministry ng aking kinabibilangan. At 1/4 ata ng ang simbahang ito ay mga katekista, no? Dahil ni-require ata silang umattend, no? Pagsitayo nga ang mga katekista natin, ayan, yung mga kulay brown, no? Kulay putik, kulay baha, ayan. Palakpakan naman po natin sila, ayan. Ayan. So, alam niyo po, ang ating mahal na ina ay ginawang ehemplo talaga, lalong-lalo na ng yumao nating Santo Papa, si Pope Francis. No? Kasi yung pagiging katekista, kinuha niya doon sa experience sa ating mahal na ina. No? Nung nalaman niya ang kanyang pinsang si Elizabeth, ay nagdadalang tao at siya ay dali-daling pumunta sa kanyang pinsan upang makatulong, no? Sa pagdadalang doon sa kung mahihirapan magdalang tao ang kanyang pinsan kasi nga alam natin na si Elizabeth ay matanda at barren, no? Yung akala nila hindi na magkakaanak. At doon sa pagtungo niya, no, nakilala nga nung nasa sinapupunan ni Elizabeth, yun ay si San Juan, nakilala ni San Juan agad ang dinadala ng ating mahal na ina. At dahil kilalanan, nagkabistuhan na ang ating mahal na ina ay may dalang malaking biyaya, ang ating mahal na ina ay umawit nung tinatawag nating Magnificat. At yung awit ng Magnificat, o sa atin, lagi nating kinakanta, ang puso ko'y nagpupuri. No? Ang puso ko'y nagpupuri. Yun yung Magnificat. Pag titignan nyo ang mga words ng Magnificat, yun ay nagpapaalala sa bayan ng Israel ng mga ginawa ng Panginoon, ng ginawa ng Diyos sa Kanya. Bakit siya nagpapaalala? Kasi alam natin na ang tao ay malilimutin. Alam natin na tayong lahat ay may amnesia. Madali tayong makalimot. Kaya yung Magnificat ay nagpapaalala sa mga ginawa ng Diyos. Kaya dapat ay huwag mawala ng pag-asa at pananampalataya ang Israel. Ang yumaong Santo Papa, si Pope Francis, sinabi niya, gayon din ang role ng mga tagapagturo at mga katekista. Ano ang gagawin nila? Tulad ni Maria, na umawit ng Magnificat, sila ang tagapagtago ng alaala ng Diyos. Kaya ang kanilang pagtuturo ng katesismo, ay paraan ng pagpapaalala, no? Na hindi tayo iniiwan ng Diyos sa kabila ng mga unos o bagyo, sa kabila ng problema ng ating bayan, sa kabila ng ating mga kasalanan, ni minsan ay hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kaya nga sa kanilang pagtuturo, itinuturo nila ang kwento ng Diyos. Ang kwento ng ating Panginoong Hesukristo, ang kwento nung sa Old Testament, sa New Testament, kasi ito ay magpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging naglalakad kapiling natin. Ang mga issue ngayon, ang mga kasalanan na nagagawa ng tao ngayon, hindi yan bago. Noon pa ay naroon na, no, ang kahinaan ng tao, iba-iba lang ang expression. Pero luma na ang korupsyon, noon pa yan. No, ang pagbaha, noon pa yan. Kung alam nyo nga yung storya ni Noah, diba? Nang walang tigil, 40 days and 40 nights, at talagang nag-reset ang buong mundo. Ibig sabihin ng reset, nalunod kasi ng baha. No? Except, siyempre, yung faithful
na si Noah at ang kanyang pamilya. Lumang balita. Pero ang bagong balita na nagpapanibago lagi sa atin ay ang Diyos ay lagi nating kapiling. Kung babalik tayo, di ba, ang mga katikisa, laging bumabalik yan sa Genesis story. Di ba? Kung paano ginawa ang mundo. Pag bumalik tayo doon sa pagkakasala ng tao, di ba? Ngayon nga sa seminaryo, di ba sa Garden of Eden may 2 puno, di ba? Puno ng buhay at puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Minsan sinasabi, kung bawal kumain doon sa puno ng mabuti at masama, bakit pa kaya nilagay yung punong iyon? Sana, itinanggal na lang yun ng Panginoon. Sa seminaryo kasi, nahuli ko yung mga seminarisang nanonood ng TV. No? Illegal yun eh. No? Kaya lang, yung TV kasi, nasa sala nila. Kaya may nagtanong, Father, bakit nyo pa nilagay yung TV sa sala kung bawal naman palang manood? Bumalik ako sa Genesis. Kita nyo, may 2 puno. No? Puno ng buhay, at puno ng tama at mali. Puno ng kaalaman ng tama at mali. Hindi naman tinanggal ng Diyos yung puno ng tama at mali. Bakit? Bakit? Hindi niya tinanggal yun kasi para matest ang ating freedom, yung ating kakaya, kailangan meron tayong options. Meron tayong pagpipilian para ma-practice natin ang ating freedom. No? Kung lahat naman pala pwede, hindi natin mapapractice ang freedom. Kaya sabi ko, kaya yung TV na nasasasala ninyo, yan ay pwedeng gamitin kung magpapaalam. Kung magpapaalam, hindi naman bawal. Pero kung kayo may option kayong magpaalam o hindi magpaalam. Doon nyo itetest ang inyong kalayaan. Bakit ako pumunta sa Genesis 3? Kasi nung nagkasala si Adan at si Eva, alam nyo ba kung ano yung unang sinabi ng Diyos? Nagalit ba siya agad? Alam niyo ba kung ano yung kung babalik kayo dun sa kwentong yun? Alam niyo ba ang unang sinabi ng Diyos ay, asaan kayo? Yun ang unang sinabi niya. Alam naman ng Diyos na nagkasala sila. Pero ang unang sinabi niya, asaan kayo? Where are you? At doon inamin nila Adan at ni Eva ang kanilang pagkakasala. No? Alam nyo, bakit yun ang unang tinatanong ng Diyos? So, kasi talagang nawawala, kasi pa nagkasala tayo, nawawala tayo. Tayo ay nagdi-disappear. Halimbawa, di ba sa bahay natin, sa isang pamilya, kapag ka nag-away, kunyari si ate at si kuya, at hapunan na, sino ang absent sa hapunan? It's either yung isa. Ayaw niyang makita. So, nawawala tayo. Di ba ngayon, sa gobyerno, pagka nabuking, bigla na lang pupunta sa ibang bansa, magtatago, nawawala. Di ba ganon lagi? Yun kasi ang unang effect ng kasalanan. Perversion ng relationship. Bakit sila nawala? Kasi hubad daw sila. Pero bago sila nagkasala, alam nilang hubad sila. Kaya lang ang unang effect ng kasalanan ay perversion. No? Nagiging mali ang dapat ay wala namang mali, kamalian. No? Nagiging pangit ang hindi naman pangit. Yun ang ginagawa ng kasalanan. Kaya ang mga katikista, tagapagturo, dapat tumingin sa ating mahal na biren. Tayo naman talaga ay lahat ay inaatasang maging katikista o tagapagturo. Sino ba ang nagtuturo sa mga anak ninyo ng sign of the cross? Hinintay nyo pa bang magkatikisim sila sa Di ba ang mga magulang ang nagtuturo ng basic prayers? Kaya nga ngayon, ang hamon ay lahat tayo ay dapat magpatuloy sa pagtuturo at pagpapalalim ng ating pananampalataya. Dapat tumingin tayo sa ating mahal na biren dahil kahit saan, ipinapaalala niya na ang Diyos ay kapiling natin. Kaya nga ngayon sa ating pagpunta dito sa nobinaryo, pinapaalala sa atin na ang Diyos ay kapiling
natin. No? Ang Diyos ay lagi nagsasabing, asaan kayo? Asaan ka? Nung mga ilang araw, narinig natin yung mga talinghaga nung nawawalang tupa. Diba? May 100 tupa, nawala ang isa. Tapos ang kasunod nun ay yung isang babae na may 10 coins, nawala yung isa. At ang susunod na talinghaga doon ay yung prodigal son. No? May 2 magkapatid, yung isa naglustay ng kayamanan, nawala siya, yun, tungkol sa alibughang anak. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun, hahanapin natin kung asaan tayo, kung nandun tayo sa grupo ng 99 o nandun tayo sa grupo ng nawawala? Ibig sabihin ba, kung mabait ka, nandun ka sa 99? Ibig sabihin ba, ikaw ay kasama doon sa grupo ng 9 coins na hindi nawala? At ikaw ay hindi naman, dahil nagsisimba ka, hindi ka naman kabilang doon sa grupo ng nawalang coin? O di kaya, sasabihin natin, ay, nandun ako doon sa mabuting anak na hindi umalis sa bahay ng ama. Hindi ako kasama nung alibughang anak. Mga kapatid, pag titingnan natin yung talinghaga, mga talinghagang yun, yung 3 yun, wala namang 99. Wala namang 9 coins. O kaya, yung elder son kasi nawala din yun eh. Lahat kasi tayo ay nawawala. Ang puntos ng mga talinghaga ay hinahanap sila. Laging hinahanap sila. Yun ang magandang turo, yun ang magandang ibahagi na lagi tayong hinahanap ng Diyos. Kita niyo dun sa alibughang anak, ang ganda nung kwento. Alam niyo, ang alibugha dun talaga ay hindi yung bunso. Kasi yung bunso nga, naglustay. Pero yung panganay, alibugha din eh. Pero mayroon pang mas alibugha sa panganay. Yung anak na naglustay, nung bumalik siya, ano sabi niya? Hindi ako titira sa bahay ng aking ama dahil ako'y isang makasalanan. Ang sasabihin ko sa aking tatay, tratuin mo na lang akong alipin. So ayaw pumasok nung anak, pero ano ginawa ng tatay? Nung nakita siyang bumabalik, niyakap niya ang anak at pinapasok sa bahay at nagparty sila. Ayaw niyang pumasok ha. Yung panganay na anak na naging mabuti, ayaw din pumasok sa bahay. Bakit? Ang sasabihin niya sa tatay niya, tinatrato mo akong alipin. Hindi mo man lang ako binibigyan ng isang kambing para mag-enjoy kami ng barkada namin. Barkada ko. Samantala yung anak na nagkasala, nung bumalik ay, pinapatay mo pa ang matabang guya. Tinatrato mo akong alipin, kaya hindi ako papasok sa bahay. Yung isa, hindi ako papasok sa bahay, tratuin niyo na lamang po akong alipin. Yung isa, tinatrato niyo akong alipin, kaya hindi ako papasok sa bahay. Yung isa ay nawala sa kasalanan, pero yung isa nawala dahil sa bitterness, kapaitan ng damdamin. Marahil tayo mga nagsisimba ngayon, marahil hindi tayo tulad ng bunsong anak na nawala dahil sa kasalanan. Pero pwede tayong matulad, pwede tayong mapabilang sa pamilya ng mga elder son. Yung feeling natin ay tayo ay mabuti. Ang feeling natin ay tayo ay hindi nagkasala at hindi tayo katulad ng mga makasalanan. Yun din ay being lost. No? Ang magagawa ng tagapagturo at mga katekista ay ipaalala sa atin na kahit tayo ay nawawala, meron tayong alibughang ama. Isang amang mapaglustay ng awa. Isang amang hindi tumitigil ng paghahanap at isang amang hindi tumitigil ng pagpapatawad. Yun ang magandang ibinabahagi, no? Katulad nung kung meron pang isang talinghaga na dapat natin maintindihan, yung parable of the
sower. Yung tagapaghasik na merong isang farmer na bakit kaya hasik siya ng hasik ng buto kahit saan? Sa batuhan, sa karsada, doon sa may mga damo, at doon sa magandang lupa. Ang dami nagtatanong, kung isa kang farmer talaga ngayon at titignan mo yung talinghaga nung sower, sasabihin mo, engot yung sower. Hindi marunong yung farmer doon sa talinghagang yun. Kasi ang matalinong farmer o magsasaka ay kailangan itanim ang buto sa matabang lupa. Pero may mali doon. May mali. Bakit kailangan magtanim na magsasaka natin sa matabang lupa? Dahil konti lang ang buto niya. Hindi niya dapat aksayahin ang kakaunting buto o binhi. Bakit yung magsasaka sa Biblia, sa Taniaga, ay tapon ng tapon? Dahil mayaman siya sa binhi. Ganyan ang Ama sa langit. Mayaman sa binhi ng pagpapatawad. Tayo, kuripot tayo magpatawad dahil ang pagmamahal natin ay napaka-kaunti. So yun ang tinuturo ng mga katikista, tagapagturo, na ang Ama sa langit ay mayaman sa awa. Ito ang pagbasa natin, binabasa yan kapag kami sa patay eh. Oo. At isa pang mga pagbasa, no, ang Ebanghelyo kapag kapatay, di ba narinig niyo pag umatin kayo ng patay, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ibig sabihin, may silid para sa lahat. No? Para sa lahat. Para sa single, para sa married, o di ba? O para sa iba ang sitwasyon sa buhay. Oo. Pero may mga ibang reliyon, hindi naman natin tinutuligsa, pero gano'n na nga sila. Para sa kanila, pag sinabi ng tayo lang ang maliligtas, ang sinasabi ng Ama, sa bahay ng aking Ama, iisa lang ang silid. Hindi yun ang itinuturo natin. Ang sabi kasi ni Kristo, ng ating Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kaya yun ang term ng Catholic, universal. Yun ang itinuturo ng mga tagapagturo ng pananampalataya at ng mga katikista. Sa bahay ng Ama ay maraming silid. At isa doon ay nakahanda para sa inyo. Laging ang tinatanong pagka November 1, Father, yung kamag-anak ko kaya ay nasa langit? Ang tanong ko naman, gusto ba ng kamag-anak mong pumunta sa langit? Baka gusto niyang pumunta sa impyerno. Kasi hindi naman pipilitin ng Diyos ang isang taong gustong manatili sa impyerno. Pag gusto mong pumunta sa langit, gagawin at gagawin lahat ng Diyos na ikaw ay mapunta sa langit dahil gusto mo. Pero may mga taong gusto sa impyerno. Sa kinasawiang palad, may mga taong gustong pumunta sa impyerno. At si Satanas ang kanilang Panginoon. Kaya dapat tayo makumbinsi natin yung nais pumunta sa impyerno na magbago ng isip. Huwag nating ibenta ang ating kaluluwa sa demonyo. Yun ang kalagahan ng mga tagapagturo at ng mga katikista at ng mga magulang na nagtuturo ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, no, sa ating banal na misa, humingi tayo ng biyaya, no, panalangin sa ating mahal na Birhen na lalo nating makita ang kahulugan ng ating pananampalataya. Kaya kapag si Father Herbert ay nag-offer ng formation, no, umattend kayo kasi yun ay pagpapalalim. Kasi alam niyo mga kapatid, tama yung sinabi ng isang spiritual writer. Tayo ay maraming problema. May mga problemang walang solusyon. Naniniwala ba kayo doon? Maraming problema, maraming uri ng problema.
Pero may mga problemang walang solusyon. Kung tumitingin tayo sa ating Panginoong Jesus, naging problema niya siguro yung pako sa kanyang kamay. Siyempre, iisipin niya, paano ko kaya ito matatanggal? Natanggal ba ng Panginoon ang pako sa kanyang kamay? Yan ang problemang hindi niya nabigyan ng solusyon. Ano na lang ang gagawin ng ating Panginoon? Ano ginawa ng ating Panginoon? Siya ay nasanay sa bigat ng pako sa kanyang kamay. At ano ang kanyang hinanap? Kahulugan. May mga problemang walang solusyon, pero may kahulugan. Kaya ano ang hahanapin natin sa mga sitwasyong walang solusyon? Ang kahulugan. Kaya kung pagtatanungin natin ang Panginoon na nasa krus, hindi mo pwedeng itanong, masaya po ba kayo? Kung ako si Kristo, kung pwede lang tanggalin yung pako sa paa, sisipain ko kayo. Nakapako ako sa krus, tatanungin mo, masaya ba ako? Siyempre hindi. Pero pag tinanong mo ang Panginoon, makahulugan ba ang paghihirap mo? Siyempre sasagutin ng Panginoon, siyempre naman, dahil ito ay para sa iyo. Kaya mga kapatid, may mga problemang may solusyon. Pero may mga ilang problemang walang solusyon. Pero, ang biyaya ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng paraan para makita natin ang kahulugan. Yun na lang, kahulugan. Dahil sa kahulugang iyan, tayo ay mananatiling nakakapit sa Panginoon. Meron kayong mga anak na hindi na Katoliko. Huwag niyong bibitawan ang pananalangin para sa kanila. Kasi ang connection nila sa Diyos, di ka, may mga anak kayong hindi naniniwala sa Diyos. Huwag niyong bibitawan ang inyong pananampalataya dahil ang kanyang connection sa Diyos ay nakasalalay na lamang sa inyo. Kasalalay na lamang sa inyo. Ang kahulugan ng kanyang buhay ay nakasalalay na lamang sa inyo. At kayo na lamang ang magpapaalala sa kahulugan ng kanilang pananampalataya at sa kahulugan ng kanilang buhay. Kaya manatilihin po tayo ng panandalian upang humingi ng biyaya na nawa tayo ay magkaroon ng malalim na pananampalataya sa Panginoon upang makita natin ang kahulugan ng lahat at ito ang ating mabahagi upang maging pag-asa ng ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga nahihirapan sa buhay. Manahimik po tayo para humingi ng biyaya sa Panginoon.